Daan-daang taon muna tayong dumanas ng pang-aabuso, diskriminasyon at kawalan ng karapatan sa ilalim ng mga mananakop. Ngunit noong 1896, may mga Pilipinong tumindig, lumaban at nagsimula ng revolusyon na nagbago sa kasaysayan. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, itinatag ang katipunan isang lihim samahan na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa Espanya. Hindi tayo kakasenso hanggat hawak pa rin natin ang Kastila, mga kapatid. Panahon na para lumaban. Handa kami, Supremo! At noong Agosto 1886 sa Caloocan, naganap ang tinatawag na Cry of Balintawak o Cry of Pugad Dawi, kung saan pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula, simbolo ng pagbasag ng pananakop. Ulitin ka sa edula. Ang pagpatay sa Tatlong Paris, sina Gomez, Rogosa, Zamora, ay nagpag-isip sa diwa ng maraming Pilipino. Kung ano ang nangyari sa Gumbursa ay nagsisilbing sanhi ng pagkagising ng bayan. Nakita ng mga Pilipino ang katiwalaan ng pamamahalaan sa aklat ni Rizal. At dito, may pasumusbong ang nationalism. Rebeldes, Abraham Carta. Nadiskubre ng mga Kastila ang katipunan at dito nagsimula ang madugong labanan. Mga kapatid, wala nang atras ang simula ng revolusyon. Tara, laban! Ngunit hindi lahat ay naayos. Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng magdiwang at magdalo sa Cavite. Ang katipunan hindi dapat mamuno, hindi pribado. Kailangan natin ay organisadong pamahalaan. Dito naganap ang Tejeras Convention kung saan si Aguinaldo ang nahalal bilang presidente. Dito tinanggap ni Bonifacio at nagdulot ito ng higit pang tensyon. Sa isang trahedyang internal, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid ay nakatulang patayin. Hanggang ngayon, kontrobersyal pa rin kung tama pa ba ang nangyayaring ito. Noong 1897, nilagdaan ng Cruz of Biak na bato na pilitang mag-exile sa Aguinaldo sa kapalit ng pansamantalang katahimikan. Ngunit pagdating ng 1898, dahil sa Spanish-American War, bumalik sa Aguinaldo upang ipagpatuloy ang laban. Mga kababayan, imayon natin ang kalayaan. Ano ang naging epekto ng Revolusyong 1896? Bakit mahalaga pa rin ang revolusyon ng 1896 sa panahon ito? Kailangan pa rin natin ipaglaban ang tama. Pagkakaisa, iyon ang tunay na aral ng revolusyon. Ang revolusyon ng 1896 ay hindi lamang laban sa dayuhan. Ito ay laban para sa dignidad, pagkakapantay-pantay at kalayaan.